Hi, so for today we are going to talk about reference angles. So as you can see on the left side of your screen, meron tayo ditong Cartesian plane kung saan mayroong apat na quadrants. Sa right side, we have here yung formulas per quadrant. Okay? So bago natin siya intindihin, let us know muna kung ano talaga yung reference angles. So I'm going to put a Cartesian plane dito. Tapos, let's say, this red line right here is your initial side. Okay? So, yung initial side natin palagi nakadikit sa positive x-axis. Kapag yung initial side na yan gumalaw at umikot, magkakaroon ka ng terminal side. And, yung angle na mabubuo dito, ayan yung reference angle natin. Okay? Let's further explain pa. Let's say, ito yung initial side natin. Kapag siya nag-rotate, let's say, dito na siya nag-rotate. Pag ganun. Etong angle dito, ito yung reference angle natin. Okay? So, ganun siya. Okay? So, explain ko muna kung paano ginagamit yung formula. So, dito, meron tayong quadrant 1. So, kapag yung binigay na angle is within the range ng 0 degrees to 90 degrees, ito yung formula ng nagagamitin natin. Okay? So, your reference angle is also equal to your given angle. Ngayon, bakit? Okay, let's say we have here an angle. Ang angle natin, let's say, 30 degrees. Ayan. So, kapag yan umikot, saan ka babagsak? Diba doon pa rin sa sa quadrant 1. So, ibig sabihin, your reference angle is just the angle itself. Walang madadamay na kahit anong quadrant doon. Kaya, equal pa rin siya doon. For quadrant 2, sa quadrant 2, gagamitin natin siya if your given angle is within the range of 90 degrees to 180 degrees. Andito naman siya. Okay, so let's say 125 degrees, 179 degrees, ganyan. So, ayun, nasa quadrant 2 siya. So, let's say yung terminal side natin nandito. Let's say yung terminal side natin nandito, diba? Tapos, ito yung angle. Ibig sabihin, itong area na to, ayan na yung ating reference angle. So, ang formula naman dyan is your 180 degrees minus yung binigay na angle. Okay? Tapos, sa quadrant 3 naman, ito siya. Ayan naman, gagamitin yan kapag 180 degrees hanggang 270 degrees. Okay? So, yung formula naman dyan is given angle minus 180. Okay? So, let's say, meron tayong 268 degrees. So, nakaganyan yan. Ibig sabihin, itong area na to, ayan yung reference angle mo. Okay? Ganyan yung meaning nun. So, next, quadrant 4 naman. Sa quadrant 4, ayan yung within the range of 270 degrees up to 360 degrees. So, yung formula naman dyan is 360 degrees minus yung given angle mo. Okay? So, let's say, simula initial side, tapos dito. Diyan nag-stop. Okay? So, ito yung angle mo. Ibig sabihin, itong area na to, ayan yung ating reference angle. Okay? So, yun yung idea niya. Yun yung visual explanation niya. So, mag-example tayo. Number 1, we have here 30 degrees. Ang 30 degrees, kukunin daw natin yung reference angle. Saan ba nakalagay yung 30 degrees? Diba nandito siya sa first quadrant? Bakit sa first quadrant? Kasi
pasok siya sa range ng 0 degrees hanggang 90 degrees. So, since nasa first quadrant siya, your reference angle is also the angle itself. Meaning, your reference angle for 30 degrees is also 30 degrees. Okay? Ayan na siya. Now, let's have number 2. Number 2 is 125 degrees. Now, nasaan si 125 degrees? Diba nasa quadrant 2 siya? So, ibig sabihin, ima-minus natin siya sa 180. So, 180 degrees minus 125 degrees is equal to 55 degrees. Okay? So, ayan siya. Sa number 3 naman, 500 degrees. So, kapag lumalagpas yung given angle natin sa 360 degrees, ibig sabihin, kukunin natin yung smallest positive angle niya by subtracting 360 degrees. Okay, kailangan positive, tapos pinakamaliit na positive number. So, try natin siyang i-minus sa 360 degrees. Ang lalabas dyan is 140 degrees. Okay, so ibig sabihin, yung basis angle na natin is 140 degrees. Ngayon, nasan si 140 degrees? Diba nasa ano siya? Second quadrant. So, ibig sabihin, 180 minus 140 is equal to 40 degrees. Ayan yung reference angle niya. Okay? Wait lang, burahin lang natin to. So, bakit 40 degrees? At bakit kailangan nating i-minus sa 360 degrees? Let's say, andito yung 360 degrees mo, diba? Alangan namang hulaan mo kung nasaan dyan si 500. Diba, maliban natin kung nandito yan o nandito. Hindi mo naman i-imagine lang yan. Eh, paano kung nagkaroon ka ng 1,110 degrees, diba? Eh, di nakailang ikot ka yan. So, yun yung concept kung bakit natin siya mina-minus sa 360 degrees. Okay? So, ayun lang naman.